Kapatid, salamat sa Panginoon sa pribilehiyo pagkakataon na magbigay ng kanyang mga salita. Ang title lahat ng pinaisip sa ating ng Lord ay, kaya mo yan. Kapigin mo nga yung kapatid. Sabihin mo, kaya mo yan. Kaya mo yan. Yan yung pinaisip sa akin ng Lord. Kasi buong week ko talaga para sa akin, parang talagang battle. Ang hirap. Pag-building, ang hirap. Pakaramdam ko, lalagating ako, hindi talagang nilalabanan ko. Ang pinaisip sa akin ng Lord na bago kasi ibigay ni Pastor, bago ko siya tanong kung ano yung tuturo ng Lord. Napaisip na sa akin about encouragement. Tapos, nakaka-amaze kasi nung tinanong ko si Pastor, bago ko maglaban. Sabi ko, kaya ito yung tuturo ng Lord. Yung chat ko sa akin about encouragement. Sabi ko, ang ganda na ng Lord na parang noong mga panahon yun, talagang kinakausap niya ako na it's talaga yung ituturo ng Lord yun. Kaya pinaisip sa akin ng Lord, iyak-iyak naman ako sa'yo, kaya sabi niya, kaya mo yan, kapatid, may Lord ka. Kaya yun yung binigay sa akin ng Lord ng title, kaya mo yan. Sa hindi na mo pagtatandaan, makibasa ko sa akin sa binigay ng verse ng Panginoon sa Deuteronomy 31:8. Di ba ang galing? Deuteronomy 31:6 yun sa kanya, yung binigay ng Lord sa kanya kanina. Nung binigay ng Lord, Deuteronomy 31:8, sinundan niya na. Si Yahweh ang mangunguna sa iyo. Sasamahan ka niya, hindi ka niya bibiguin o pababayaan man. Kaya huwag kang matakot, ipanghihinaan mo ng Lord. About encouragement po. Yung po tayo at panalangin kami. Yes, O Lord God, in the name of Jesus, Lord, maraming po salamat, Panginoon, sa patuloy na pagbibigay mo sa amin ng kalakasan, Panginoon, sa pribilehiyo na makarating kami para sa gawain mo, Panginoon. Maraming po salamat, Panginoon, sa kalakasan na patuloy mo yung pinagkakalog sa bawat isa, Panginoon. Panginoon, tinatas ko namin sa iyo gawain ito, Panginoon. Gamitin mo kung may pili, Panginoon. Punasan mo ng banal kong langit sa aking mga bibig, Panginoon. Wala akong alam, Panginoon. Nahina ako, Panginoon. Ibaba ko sa pinakamababa, Panginoon. At aming mga salita mo lang, Panginoon, ang lalabas sa aking mga bibig, Panginoon. Ibigay mo ang double purpose na anointing mo sa akin, Panginoon. Panginoon, hindi po, Panginoon, tinataas ko namin sa iyo, Panginoon. Ang gawain, hindi lang sa gawain dito sa Yamaguchi, Panginoon. Hindi po ang gawain sa Sitoga, Panginoon, sa main, Panginoon. At kayo na po bahala sa aming mahal na pastora, Panginoon, at patuloy mo pinaglaan sa bawat pangsa sa Panginoon. Panginoon, maraming po salamat, Panginoon. At alam mo po, ang gawa ng kaaway, tinataboy namin ito ng Tuesday sa pagtutulong ang konting ito, Panginoon. At aming puspusin mo ng banal na Espiritu, Panginoon, ng mga patusulot na kuwaso, Panginoon. Parang gawin sa amin, Panginoon, na kumikilos ka, Panginoon, nandito ka sa amin, Panginoon. Maraming po salamat, Panginoon. At lahat ng ito, Panginoon, ay tinataas namin sa nag-iisa at kailangang pangalan. Jesus' name we pray. Amen. Sinabi sa atin ng binigay ng Lord na si Yahweh ang mamumuna sa inyo, sasamahan ka niya, bibigyan na pababayaan, hindi ka niya bibiguin o pababayaan man, kaya't huwag kang matakot, ipanghihinaan ng Lord. Diba? Napakalinaw talaga ng mensahe ng ating Panginoon. Sabi niya dito, siya yung mamumuna sa atin, di ba? Sasamahan ka niya. Diba na, pag tayo mga Kristiyano talaga pag tayo talaga tumanggap sa Lord, kahit saan lang tayo pumunta talaga, ramdam natin na nandun ang ating Panginoon. Sabi niya, hindi ka niya pababayaan man. Bakit pa tayo matatakot? Siya na nga nagsabi, hindi niya kayo pababayaan. Hindi niya tayo panghihinaan ng loob. Dumarating tayo sa mga pagkakataon na napapagod tayo. Sabi nga ng mahal na pastora doon sa exhortation, devotion natin ng Friday, di ba? Maraming about sa pagsubok, maraming kapatiran na nanghihina.
na paano ba natin mamahalin yung soul na tinanungan natin kapatid na paano ba natin nagagawin magmahal ng mga soul, di ba? Mahirap siyang sagutin pero isa lang ang sinabi ni nanay na sinabi ng Lord na unahin natin mahalin ang ating Panginoon. Kasi sabi nga niya, sasamahan na tayo eh. Hindi na tayo pababayaan. Sabi, this verse definition about encouragement. Bakit nga ba encouragement tayo sa Bible? Sabi sa Hebrew 3:13, chapter 3, verse 13. Sa halip, magpaalalahanan kayo araw-araw, habang ang panahon ay matatag pang ngayon, upang walang sino mang madaya sa inyo ng kasalanan at sa gayoy maging matigas ang puso. Sabi dito, magpaalalahanan natin ng isa araw-araw. Habang may oras pa tayo ngayon, di ba? Kasi hindi natin alam kung bukas magigising pa tayo. Salamat tayo kasi isa tayo sa pinili ng Panginoon na gumising pa. Di ba? Kasi yung iba hindi na nabibigyan ng pagkakataon na makakilala sa ating Panginoon. Hindi na nabibigyan ng pagkakataon na gumising. Kasi kaya mapalad ka na ikaw, brother Tom, ikaw pinili. Lahat tayo dito, pinili ng Panginoon. Diba? Masasabi kong ang pwede mangyari kinabukasan ngayon ay hindi natin maisahan, para hindi tayo maisahan ng kaaway. Diba? Kaya mapalad tayo. Ano pa sabi sa Thessalonica chapter 5, verse 11? Dahil dito, palakasin ninyo ang loob ng isa't isa, magtulungan kayo tulad ng ginagawa nyo ngayon. Diba? Sabi ng Panginoon, magpalakasan daw tayo sa isa't isa at magtulungan kayo tulad ng ginagawa nyo ngayon. Ginagawa natin ngayon, diba? Pag tayo bilang mananampalataya na, parang madali na sa atin yung diba? Yung maging concern ka sa, tayo nga nagiging concern sa hindi mananampalataya eh. Diba? Na minsan nararamdaman na natin na minsan pakaramdam natin na ano na tayo, ang tawag dito, yung parang nasasamantala kasi lapit sila ng lapit, saka nang lalapit para hingin ng tulong, di ba? What more, tayo pang mga kapatid, di ba? Na lang sinasabi sa atin na magpalakasan tayo, na kung ano man yung, at saka minsan mararamdaman natin yun eh. Kasi di ba sabi ko, one spirit tayo. Kung may pinagdaraanan ng mga kapatid natin. Diba? Yun yung sinasabi sa atin ng Lord. Sabi pa, sa buong Biblia makikita natin ang bilin upang pasiglahin ng isa't isa at ang mga talata na naglalayong bigayatin tayo. Bakit ibinibigay sa atin ng Panginoon ang pagpapatibay ng loob sa ating paglakad sa ating pananampalataya? Sinabi ni Jesus sa kanyang mga tagasunod, sinabi sa John 16:33, chapter 16:33. Sinasabi ko ito sa inyo upang inyong pakipag-isa sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Magdaranas kayo ng paghatian sa sanlibutan ito. Ngunit tibayan ninyo ang inyong loob. Mapagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Diba? Sa mundong ito, nagkakaroon tayo ng problema, ngunit nakasalin nyo ang inyong loob. Dinay ko na ang sanlibutan, sabi ng Panginoon. Hindi nagdalawang isip ang ating Panginoon na sabihin sa kanyang mga tagasunod na tungkol sa kaguluhan na kanilang haharapin. Diba? Parang, ano na natin eh, parang alam naman natin na darating yung kaguluhan. Parang, sinabi na sa atin ng Panginoon na yung hindi na rumors of war yung mga nangyayari ngayon, lahat na lang nakikita natin, nandiyan na yun sa Bible. Kaya natin inaano yun para mapaghanda na tayo, hindi na tayo magugulat na, bakit doon kagulo? Bakit sa nagigera, magugulo na bang mag-rapture na ba, di ba? Parang, hindi na tayo, siguro kung hindi ka mananampalataya o walang Lord sa'yo, parang magpapanik ka eh, di ba? Pero pinaramdam na sa atin ng Panginoon, sinabi na sa atin ng Panginoon sa ating mga pag-aaral na itong nangyayari ito na yung masusulat sa Biblia.
Kaya hindi na tayo magtataka sa mga kagulong nangyayari ngayon. Kasi sinabi na sa atin ng Lord, inihahanda na ng Lord sa atin to. Sa katunayan, sinabi sa kanila sa John 15:18-21, kung napupuot sa inyo ang sanlibutan, alalahanin yung ako muna ang kinapuotan nito bago kayo. Chapter 19, verse 19. Kung kayo'y taga-sanlibutan, kayo'y mamahalin nito bilang kanya. Ngunit hindi kayo taga-sanlibutan, kundi pinili ko kayo mula rito, kaya't mapupuot sa inyo ang sanlibutan. Diba? 20, alalahanin niyo ang sinasabi kong ito, walang alipin-ipin kaysa kanyang Panginoon. Kung kayo inuusig nila, usigin din nila kayo. Kung sinusunod nila ang aking sinabi, susundin rin nila ang inyong sasabihin. Subalit ang lahat ng ito'y gagawin nila sa inyo dahil sa Kanya, sapagkat hindi nila kilala ang nagsugo sa akin. Diba? Sinasabi sa, balik mo sa 18. Diba? Kayo, diba? Tayo bilang mga Kristiyano na tumanggap sa Panginoon. Diba ramdam nyo na nanayuan tayo na hindi tayo maiintindihan ng mga hindi mananampalataya na hindi parang ang tingin nila sa atin weirdo, ano ba yan, parang weird ang tingin nila sa atin na yan, mapipersecute tayo, diba? maraming persecution na kakaharapin tayo, diba? Pero kasama yan commitment natin sa Panginoon na hindi dapat tayo paapekto. Kasi sabi nga ng Panginoon sa Lucas 6:22-23, wala dyan. Sinabi nga ng Panginoon na kapuputan tayo, pero lahat ng daranasin ng iyon, basta sumunod ka sa Panginoon, may gantimpala yung naghihintay sa iyo, di ba? Kaya huwag tayong mabahala, huwag tayong matakot na layuan tayo, kasi wala naman silang matutulong sa atin Diba? Tayo, mag-share tayo sa kanila, i-share natin yung salita ng Panginoon, bahala na sila kung tatanggapin nila o pakikinggan nila yung sinabi natin. I-encourage natin sila. Nasa kanila pa rin kung susunod sila. Basta yun sa atin, ginawa natin kung ano yung dapat natin gawin. Diba? Kaya huwag tayong matakot na magbahagi ng kanyang mga salita. Sundan natin sa Mateo 10:22. Chapter 10, verse 20-23. Papuputan kayo ng lahat dahil sa pagsunod sa akin, ngunit ang mananatiling tapat hanggang bukas ay siyang maliligtas. Di ba, lagi na natin naririnig ito sa mahal na pastore, di ba? Yung sinasabi niya na mananatiling tapat ay siyang hanggang bukas ay siyang maliligtas, di ba? Kapag inuusig kayo sa isang bayan, tumakas kayo kasunod, tandaan ninyo, bago ninyo na mapuntahan ang lahat ng bayan sa Israel, darating na ang anak ng tao. Bago pa lang usigin tayo ng sanlibutan, mararanasan na natin yung tagumpay ng ating Panginoon. Basta tatanggapin natin siya. Sabi nga, ang Panginoon lagi nasa atin ngayon. Kahit saan tayo pag magpunta, ang Panginoon nandyan. Ang pinapaisip lagi sa ating ng Panginoon is tinuturo niya about encouragement. Kung walang encouragement, ang paghihirap ay magiging walang kabuluhan. At ang ating nais na magpatuloy ay humihina. At kahit nga si Prophet Elias ay nakipaglaban sa panghihinan ng loob. Diba? Kahit nga basahin natin sa 1 King, chapter 19, verse 3-10. Mabit yung mahaba sa mga hari, 19:3-10. Natakot si Elias na mamatay, kaya umalis siya at nagpunta sa Beersheba, sa lupain ng Juda, kasama ang kanyang utusan. Iniwan niya roon ang kanyang utusan at mag-isang pumunta sa ilang. Pagkatapos ng maghapong paglalakad ay naupo siya sa lilim ng isang puno at nanalangin ng ganito, Yahweh, kunin na po ninyo ako. Ako po'y hirap na. Mabuti pa po mamatay na ako.
Pagkatapos nahiga siya at nakatulog. Ngunit dumating ang isang anghel, kinalapit siya nito at ang sabi, gising na at kumain ka. Ito yung muna sa 6. Nang siya ay lumingon, nakita niya sa may ulo na ng isang tinapay na niluto sa ibabaw ng mainit na bato at tubig sa isang lalagyan. Kumain nga siya at uminom. Pagkatapos ay nahiga muli. 7. Ngunit bumalik ang anghel ni Yahweh. Ginising siya muli at sinabi, bumangon ka at kumain. Napakahaba pa ng lalakarin mo. Verse 8, kumain na siyang muli at uminom, at ang pagkain niya ay nagbigay sa kanya ng sapat na lakas upang maglakbay ng 40 araw at 40 gabi hanggang sa Sinai, ang bundok ng Diyos. Verse 9, pumasok siya sa isang yungib at doon nagpalipas ang gabi. Walang ano-ano ay nasalita sa kanya si Yahweh. Anong ginagawa mo dito, Elias? 10. Sumagot si Elias, Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat, ikaw lang po ang pinaglilingkuran ko sa tanang buhay ko. Subalit sinira po ng bayang Israel ang kanilang kasunduan sa inyo. Pinasak nila ang inyong mga altar at pinatay ang inyong mga propeta. Ako na lamang ang natitira at pinaghahanap nila ako upang patayin din. Amen. Diba? Talagang kahit ang mahal na pastora, minsan alam natin na minsan dumarating sa punto niya na talagang pinararanasin sa kanya yung panghihina ng loob. Pero tayong mga kapatid at tayong mga anak na sa pananampalataya, yung minsan nagbibigay sa kanya ng kalakasan para magpatuloy, di ba? Sinasabi nga sa atin ng mahal na pastora lagi na, di ba na pagdesisyon niya na umuwi na lang sa Pilipinas, di ba? Plano niya patayo ng ganito yung plano niya. Pero hindi niya kayang iwanan yung kanyang ministry dito sa Japan. Hindi niya tayo kayang iwanan kasi pinararamdam niya sa atin yung pagmamahal ng Lord. Ginagamit ng Lord ang ating mahal na pastora para iparamdam sa atin yung pagmamahal ng Lord, di ba? Na kahit tayo mismo na dumarating sa buhay natin na nangihina tayo, pero sinasabi sa atin ng Panginoon, mahalagang tandaan ng ating pakikibaka ay hindi laban sa laman ng dugo, di ba? Hindi ito katawan natin yung ilaban natin, yung makipaglaban tayo sa mundong ito sa pamamagitan ng spiritual na binigay sa atin ng Panginoon. Kasi kung sa pamamagitan lang ng katawan natin, hindi natin kaya. Hindi tayo makakasabay sa galaw ng mundo. Hindi natin kaya silang sabayan, di ba? Kasi iba yung spirit nila di ba? Hanggang hindi ka tumatanggap sa Lord, yung espiritu ng sanlibutan yung nasa sayo, na hindi nila naiintindihan, na naniniwala lang sila na pag tinanong mo sila na may Diyos ako, nakilala ko ang Diyos. Pero sinasabi sa atin ng Lord, hindi naman lahat ng tumatawag na sa Kanya ng Ama, ikikilalanin nila. Ang kikilalanin niya lang yung mga taong sumunod sa Kanya, yung mga taong naglingkod sa Kanya, di ba mga kapatid? Talampakan natin ang ating Panginoon. Sabi nga, kung hindi laban sa mga kapangyarihan nitong madilim sa libutan at laban sa mga espiritual na persa ng ating nakasamaan, di ba? Yun yung sinasabi ng ating Panginoon. Sa spiritual tayo makapaglaban sa mundo ito. Kasi doon natin kakayanin pagka sa spiritual na battle yung gagawin natin. Kasi pag sa spiritual talagang mararamdaman mo na nasa iyo Lord, na kumikilos ang Lord, at walang makakatalo doon. Kasi pag nasa atin ang ating Panginoon. Ano pa sabi sa Efeso chapter 6 verse 12 and 13? Efeso 6:12. Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiira sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual na kasamaan sa himpapawid. 13. Kaya tinikin ninyo ang kasuot ng pandima na
na mula sa Diyos. Sa gayon, makakatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng araw na sumalakay ang masama, upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong nakatayo. Amen. Ang katotohanan ito ay ginawang mas mahalaga ang paghihikayat, hindi lamang nakaharap tayo sa sama ng loob ng mundo. Kapag tayo ay pinalakas ng loob kay Kristo, tayo ay may lakas na isuot ang kanyang espiritual na baluti na mananatiling matatag dahil nasa atin ang sandatang kaloob ng Diyos. Yun yung gamitin natin. Kaya nga tayo nag-aaral, di ba? Kaya tayo nakikibaka, kaya tayo nagpupumilit ng makasunod sa ating Panginoon. Kaya tayo nandito para mag-aral at makinig ng kanyang mga salita. Kasi ito yung magiging baluti natin. Ito yung magiging sandata natin pagdating sa laban sa labas. Kasi paglabas natin ng gawain ito, nandiyan na naman yung battle kasi yung build ng word, devil lang nandiyan eh, di ba? Madali ang tukso, madali ang gawa ng kaaway. Pero kapag nag-aaral tayo, kapag naitatanim natin yung binhi ng mga salita sa ating mga puso, yun yung magiging baluti natin at sandata para paglabanan yung mga laban natin dyan sa labas. Ano ba sabi? Basahin natin sa Efeso chapter 6, 10-18. Verse 10. Bilang pagwakas, magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. 11. Suotin niyo ang buong kasuotang pandigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng Diablo. Sapagkat hindi tayo makikipaglaban sa mga tao kung hindi sa mga pinuno, sa mga makapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadiliman, umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual na kasamahan sa ipapawid. Kaya't gamitin ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos. Sa gayon, makakatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng araw na sumalakay ang masama, upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong nakatayo. 14. Kaya maging handa kayo, ibigis sa inyong bewang ang sinturon ng katotohanan at isuot sa dibdib ang baluti ng kapiliran. Verse 15. Isuot ninyo ang sapatos ng pagiging handa sa pangaral ng magandang balita ng kapayapaan. Verse 16. Lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng diablo. Verse 17. Suot ninyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. 18. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon, humiling at sumamo sa patnubay ng Espiritu. Lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. Amen. Ano pa naman? Sa umpisa. Diyan sa dyan. Sabi nga, di ba, dito sa, ang pinaisip sa akin ng Lord, sa verse 14, kaya't maging handa kayo, ibigisin niyo sa baywang ang sentro ng katotohanan, at isuot sa dibdib ang baluti ng katwiran. Di ba? Parang ang magiging sandata talaga natin na, naalala ko nga yung bata pa ako, nanonood ako ng yung palabas natin Mystic Night of Ternanod. Di ba may mga yun? Baluti. Oo, balut. Pag nagtatransform sila, pag nagkakaroon sila ng yung bata ako, paborito ko yun, di ba, siyempre? Kasi may sila, parang pag nagtatransform sila, nagkakaroon sila ng baluti. Ito, ang magiging baluti, sabi niya, ibigis sa baywang ang sentro ng katotohanan, di ba? Yung napapag-aralan natin dito, yun, gamitin natin, hindi makikipaglaban ka sa labas, makikipag-away ka, Pagpaptayo ka. suntukan ng gaganti natin, di ba? Hindi natin pwedeng gawin yun. Sabi nga sa atin ng Panginoon, yung mga salita niya, maging kalmado tayo, hindi
tayo yung laging, kung mainit yung ulo nung kasama natin sa trabaho, mainit din ang ulo natin. Di ba? Anong silbi ng pag-aaral yung iyan ng kaya naman sa Lord na nag-aaral tayo dito, pero ang pinapakita natin sa kabatiran sa labas mga kasama natin sa trabaho hindi yung ginagawa natin dito sa ating church, di ba? Nakakahiya naman. Saan nag-aaral pa tayo kung gano'n yung susukuyin natin, di ba? Pag gano'n, wala tayong matututunan. Sabi pa nga dito, isuot ninyo yung sapatos sa pagiging handa sa pangangaral. Ibig sabihin, yun yung pagbibigay ng salita. Sa Operation Joshua, di ba? Yung paghahayo natin, yung pagbibigay ng salita ng magandang balita ng kapayapaan na sinasabi sa atin ng ating Panginoon. Lagi natin gamitin yung palangga ng pananampalataya na siyang papatay sa lahat ng naliliyab na alaso ng diablo. Yung kahit talaga namang ang dami ng ginagawa sa atin, kaya pa rin natin suklian ang kabutihan. Kasi nga, sila na mismo yung pag yung kaaway natin yung inaano ka, talaga namang isang gigil ka na, lagi sumumulan kayo, diba? Hindi yun yung hindi yun yung susukli natin sa kanila. Pero kapag ganun ang ginagawa natin, magtataka sila mapapaisip sila, sabi nga, kapag ang kaaway mo nga daw sinuklian mo pa ng tapos pinaghandaan mo pa ng pagkain, para daw yung may apoy na sumusunod sa kanyang ulo. Kasi hindi siya magkakatunog Kasi isipin niya, grabe naman to, di ba? Kinuhan ko na nga ng masama. Tapos, ang ibabalik sa akin, ganito, ano kayang yun? Hanggang sa kaiisip niya siyang mabaling. Sa kaiisip niya, di ba? Kasi, hindi niya naiisip na may Lord tayo Di ba? Mga kapatid, may Lord tayo na kumikilos sa atin. Na laging nag-i-encourage sa atin na gawin yung mga bagay na dapat natin matutunan dito para sa gawain sa ating isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Panginoon. Sabi nga, yun yung gamitin natin, yung salita ng Panginoon. Manalangin sa lahat ng mga pagkakataon na kahit galit na tayo sa ating nagagawa pa rin natin ipanalangin sila. Lord, kayo na bahala, Panginoon, sa kanila. Lord, kayo na po ang humipo sa puso nila na kung ano man yung ginagawa sa atin, kung ano man yung ginagawa sa iyo, sa akin, kayo na po bahala, Panginoon. Diba, nagagawa pa rin natin ipagpanalangin sila, mga kapatid. Palakpakan natin, Panginoon. Kahit sa mga lugar kung saan ang Kristiyano ay hindi nakakaranas ng kaya ng pag-usig o pagkabot, alam natin ang buhay ay maaaring maging mahirap. Ang panghihinang ng loob ay hindi pa karaniwang karanasan ng tao na minsan gusto natin sumuko. Diba? Hindi sinasabi sa atin ng Panginoon na hindi madali ang sumunod sa Panginoon. Pero lagi rin sinasabi sa atin ng Panginoon na hirap. Pero kung gugustuhin natin, pero kung nanaisin natin, kaya natin. Diba sabi mo sa katabi mo, kaya mo yan. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Wala tayong hindi kakayanin. Wala tayong hindi kakayanin. Basta yung gagawin natin para sa Panginoon. Sabi nga sa Philippians, paborito kong verse sa Philippians 4:13, na I can do all things through Christ who strengthens me. Kasi siya lang naman ang magpapalakas sa iyo. Ang Lord lang naman ang magbibigay sa iyo ng tunay na kalakasan at kapayapaan. Amen, mga kapatid. Sabi pa ng Lord, ang encouragement ay ginawang mas madaling mabuhay sa isang nahulog sa mundo sa isang banal na paraan. Ang pag-encourage ay ginawang mas madaling magmahal gaya ng pagmamahal ni Jesus. Basahin natin sa John 13:34-35. John 13:34. Isang bagong utos ang binibigay ko sa inyo ngayon. Magmahalan kayo. Kung paano ko kayo minahal, gayon din naman magmahalan kayo. 35. Kung kayo ay pagmamahal sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayong mga alagad. Amen. Sabi nga,
Sabi ng Lord sa atin, magmahalan kayo kung paano tayo binahan ng ating Panginoon. Kung kayo may may pagmamahal sa isa't isa, makikilala na kayo ay nagagdo, di ba? Di ba ganun din tayo sa kahit kayo sa mga kaisa nyo, di ba? Makikilala tayo na tayo ay nagsisimba. Makikilala tayo na iba ang galawan natin, di ba? Kahit ako, personally ako, talaga namang, minsan sinasabihin nga ako, kasi pagka kilala ka ng isang meron tayong pag-identity, na pag ikaw, ay, si to, palain to. Di ba? Pag ako sa kaisya namin, kasi alam nila na linggo-linggo kami dito, alam na nila pag linggo wala ako doon sa tatanungin nila ako, bro, magkakayo mo sa 20 church. Alam na nila na nagsisimba ko, alam nila na parang nakikita nila kung ano yung ginagawa ko, na kahit talagang minsan pakiramdam ko kailangan lumalapit sila sa akin pag may kailangan na. Pag normal na ganyan, oo. Pero pag may kailangan na saka sila lalapit para makipagpintuhan. Saka sila kasi User-friendly. oo, gano'n. Di ba? Yung iba kasi yung sasamantalahin ko talaga sa... Talaga, kaya minsan pakiramdam ko na sabi ko nga, kwento ko kay brother, kung kanina habang sumito kami. Ay, order sila ng order sa hindi mo sila marunong magbayad. Tapos, pagka-order sila, sa akin sila sabi ko sa kanya, sige, okay, kaya. Ito na isa. Ikaw nag-introduce no? Pangalawa, hindi, kung hindi ka marunong magbayad, huwag ka nang order. Huwag ka order na order wala kang marunong order. Ngayon, sige, babayan. Pangalawa, kukunin naman, kasabay daw. Sige. Sabi ko nga kay brother ito, pagpangatlo ng i-review ko na. Sabi ko sa kanya, bro, kung hindi ka marunong magbayad, huwag ka nang umorder. Sinasabi kasi, minsan pakiramdam natin talaga, sasamantala tayo. Pero, pinapaisip pa rin sa akin ng Lord na... Kailangan Oo nga Kailangan mo magbayad. Oo, kasi... Ang hirap, di ba? Ang hirap ng batag sa labas talaga. Kung hindi ka talaga equipped ng salita ng Lord, kung hindi tayo balutin ng salita ng Panginoon, talaga namang magkakagawa ka ng mga kapagkasala ka. Pero napakabuti pa rin ng Panginoon kasi nga ibinigay sa atin ng Panginoon yung yung balutin ng kanyang mga salita. Di ba? Sabi na malino sa utos ng ating Panginoon, magmahalan tayo kung paano tayo minahal ng Panginoon. At sabi dito, kung may pagmamahal bawat isa, makikita at makikilala ng halaga ng Panginoon. Di ba? Yung sinasabi sa atin. At sinasabi pa sa atin ng Panginoon na ang pag-i-encourage ay magbibigay sa atin ng pag-asa. Hindi mga kapatid. Basahin natin sa Roma chapter 15 verse 4 and 6. Ano bang nasa kasulatan noon pang muna ay nasulat sa ikatututo natin upang sa pamamagitan ng pagtitiis at sa pagpapalakas ng mga mula sa kasulatan ay may magkaroon kayo ng pag-asa. Verse 9. Pagkaloob naman ng Diyos na siyang nagbibigay sa atin ng katatagan at lakas na kayo ay mamumuhay ng may pagkakaisa ayon kay Kristo Jesus. Upang sa gayo'y nagkakaisa kayong magpupuri sa Diyos at sa Ama, ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Sabi na, kapag nag-i-encourage tayo, nagbibigay tayo ng para sa kapasiran,
Ang wisdom ng kapatiran, iba sa wisdom ng hindi mananampalataya. Diba? Pag sinasabi nga namin sa ating mahal na pastora, kapag pinagdaraanan tayo, kung tayo hihingi ng payo o encouragement sa hindi mananampalataya. Kasi pag humingi ka sa kanila ng payo, pasusunod ka pa niyan eh. Diba? Wala tayong wisdom na galing sa Lord na makukuha doon. Diba? Laging ini-encourage tayo na sa mismong kapatiran natin, sa ating mga elders, sa ating mga warriors, at lalong higit sa ating mahal na pastora. Kasi ibang wisdom yung makukuha natin, di ba? Mga kapatid. Sabi pa ng Panginoon, ang paghihikayat ay tumutulong sa atin sa panahon ng disiplina at pagsubok. Ay yung basahin natin sa Hebrew 12:5-6. Verse 5. Nalimutan na ba ninyo ang panawagan ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya, mga salitang nagpapalakas ng loob? Anak ko, huwag mong baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon at huwag kang panghihinaan ng loob kapag ikaw ay dinidisiplina niya. 6. Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang tinuturing niya. Amen. Sabi nga, lagi natin sinasabi sa atin ng mahal na pastora, sabi nga, na open rebuke is better than secret love. Di ba? Mas mainam na yung, hindi naman tayo i-review kung papagalitan ng ating mahal na pastora kung hindi natin sa ikakabuti. Di ba? Kung pinapayuhan lang tayo na para lang magalit ka sa kanya o magalit siya sa'yo, hindi. Pinapagalitan tayo o nire-review tayo ng ating mahal na pastora. Kasi yung review niya kahit di ba, nire-review tayo, nararamdaman pa rin natin yung love. Kasi yung love na yun, galing sa Panginoon yun eh. Kung titingnan natin, ano bang pakialam sa ating mahal na pastora, di ba? Kung hindi naman niya tayo anak sa katawan lang na hindi tayo lumabas sa kanya, anak niya tayo sa spiritual na pamumuhay. Anak niya tayo kasi ayaw niya na mapariwara tayo, ayaw niya na mapahamak tayo. Kaya niya tayo nire-review. Magtaka ka o baka mas magdamdam ka kung hindi ka niya nire-review. Kasi baka hindi ka niya maramdaman. Yan, di ba? Kaya kung nare-review tayo, kung napapalo tayo, minsan ipagpasalamat pa natin kasi paano yun ang Lord eh. Sabi nga, di ba? Huwag kang pangina kapag ikaw ay dinidisiplina. Kasi yung disiplina ng ating mahal na pastora, galing yun sa Lord. Diba? Amen mga kapatid, palapakayan natin natin Panginoon. Sabi pa ng ating Lord, ang encouragement ay nagpapalaki at nagpapalawak ng pagtitiis at kabaitan. Ano sabi sa 1 Corinthians chapter 13, verse 4-7. Verse 4. Ang pag-ibig ay matiyaga at magandang loob, hindi maiinggitin, hindi mayabang ni mapagmataas man. Verse 5. Hindi magaspang, maparugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Verse 6. Hindi ito natutuwa sa masama, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. 7. Ang pag-ibig ay mag-iisip, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtsatsaga hanggang wakas. Amen. Sabi nga, ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob. Hindi maigitin. Taas ang kamay ng maigitin. Di ba? Wala. Kasi hindi naman tayo, na pag nasa Lord tayo, aansin na ng Lord yan eh. Di ba? Kasi ang pagkaibig hindi sa Lord yan. Di ba? Yung pagiging mayabang, mapagmataas sa sarili, hindi yan sa Lord, hindi yan galing sa Lord. Kaya inaalis yan sa atin ng Panginoon. Kaya nga yung pag-encourage, sabi nga, magpapalawak sa atin ng pagtitiis.
Kasi, sabi niya, hindi magas pa pag-ugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, hindi magpagtanim ng sama ng loob. Yun yung ginagawa sa atin ng Panginoon pagka tumanggap tayo sa Kanya. Kasi nung hindi tayo tumatanggap sa Kanya, o nung wala pa tayo sa Lord, nung hindi pa tayo nakakakilala sa Lord, lahat ng yan nasa atin. Di ba? Yung kaunting, parang may maganda yung kotse nung papasok, papaisip mo sa atin at yung ng kaaway yan na, bili ka rin yan. Kahit wala kang pera, gagawin mo, mangungutang ka, bili ng bagay na gusto mo. Yung pagiging mayabang, yung hindi lang sa kilos na nagyayabang tayo, yung sa pananalita natin na ikukwento ka ng ang daming mong dinadagdag, magmamataas ka, di ba? Lahat ng yun yung inano sa atin. Nung hindi pa tayo mananampalataya, lahat ng yan nasa atin. Diba? Sabi pa sa Galatia, sundan natin sa Galatia 5:22-26. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan. 23. Kayo na muna ang pagpili sa sarili, walang batas laban sa mga ganito. Antipato na sa cross ng mga nakipag sa kay Kristo Jesus ang kanilang laman at ang nasasamang hilig nito. Kung binigyan tayo ng buhay ng Espiritu, mamuhay rin tayo ayon sa Espiritu. 26. Huwag tayong maging palalo. Huwag natin galitin ang isa't isa at huwag rin tayong manginggit sa isa't isa. Amen. Yan yung bunga ng Espiritu na natanggap natin nung tumanggap tayo sa Panginoon. Yan yung fruit of the Holy Spirit, yan siyang na yun, na love, joy, peace, patience, kindness, goodness, meekness, at self-control. Gentleness at self-control. Diba? Yan yung bunga ng Espiritu na tinanggap natin sa ating Panginoon. Kaya nawala na sa atin yung mga nauna natin mga kasalanan. Yung binasa natin kanina mga ginagawa natin na pagka mag-inggit. Yan na yung ipinalit ng Lord nung tumanggap tayo sa Kanya, di ba? Yan yung bumago sa atin. Yung pagpipigil natin sa ating sarili na kahit talaga namang talaga namang nung wala tayo sa Lord, kung ano yung lumalabas sa bibig natin, di ba? Kung ano yung kaya natin gawin. Pero tinanggap na natin yung gift of fruit of the Holy Spirit na binigay sa atin ng Panginoon. Na yan yung dapat nating asamin na matanggap natin na fruit of the Holy Spirit. Pinapadali ang paghihikayat na isakripisyo ang sarili nating mga hangarin para sa pagsulong ng kaharian ng Diyos. Sa madaling salita, ang paghihikayat ay nagpapadali sa pamumuhay ng Kristiyano. Diba? Pagka nagkaroon tayo ng encouragement sa isang bawat isa, di ba mas madali yung buhay natin. Yung, alam mo, pag may pinagdaraanan ka, alam mo, pag may hindi magandang nangyayari sa'yo, nandiyan yung mga kapatiran mo na pwede mong lapitan. Nandiyan yung mga ating mahal na pastora na pwede nating sabihan para mapadali yung ating mga pagsubok na nararamdaman. Kasi ang mahal na pastora at mga ating mga kapatiran, hindi na tayo pamamayaan. Kasi yung love na binibigay nila sa atin, yun yung love ng Lord na nagagaling sa Lord yung pagmamahal na ibinibigay sa atin. Sabi nga, kung walang pampatibay ng loob o encouragement sa buhay natin, ay pakaramdam natin na walang kabuluhan at mahirap. Kung walang encouragement, maaari tayong madaig ng mga tunay na sakit ng ating buhay. Diba? Pag hindi tayo, wala sa atin yung encouragement sa bawat isa, pakaramdam mo, diba, parang malugbay ka. Kasi wala yung wala yung kasi pansin natin, di ba, pagka yung hindi mananampalataya, pagka hindi ka mananampalataya,
pagka dumanas sila ng problema o pagsubok, ano sila minsan hindi nila kinakaya, nagsusuicide, hindi magkakatulog, nagkaka-anxiety. Pero pag tayo, kapag alam mo may Lord ka, alam mong tinanggap mo ang Lord sa puso mo, hindi mo mararanasan yan. Hindi ka may stress, hindi ka panghihinaan ng loob kasi may Lord ka. Yun lagi ang tatandaan natin, kaya mo yan. Kaya mo yan, kapatid. Di ba? Kaya. Yun yung pinakaisip sa atin ng Panginoon na walang pagsubok ng hindi natin pagtatagumpayan basta kasama natin ang ating Panginoon. Talapakan natin ang ating Panginoon. Sabi pa ng Lord, kung walang encouragement, Panginoon natin, hindi tayo minamahal. Kung walang magpapatibay sa atin ng loob, maisipan natin na sinungaling ang Diyos at walang pakailan sa atin kapakanan. Kaya sinasabi sa atin ng Panginoon na pasiglayin natin ang isa't isa at ipinaalala sa isa't isa na ang katotohanan na mahal tayo ng Diyos, na sinangkapan tayo ng Diyos, pinahalagahan, ginabayan, at sulit ang ating pakikibaka. Sabi pa ng ating Panginoon, encouragement help us experience abundant life. Basahin natin sa John 10:10. John verse 10. Dumarating ang mga magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay, at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay na masaganang lubos. Diba? Yun yung purpose ng ating Panginoon, kaya siya pumunta rito. Upang ang mga tupay magkaroon ng buhay na masaganang lubos. Yun mga kapatid, at ito yung panguling sasabihin ng ating Panginoon sa Kawikaan 16:24. Kawikaan 16:24. Kaaya-ayang salita ay parang pulot pukyutan, madaling sa panlasa, pampalusog ng katawan. Amen. Sabi nga, God's Word is full of encouragement. Pleasant word. Sa Tagalog, ang salita ng Diyos ay puno ng pagpapatibay ng loob at mga kaaya-ayang salita. Salamat sa Lord. To God be all the glory. Ano po tayo? Mag-Bible sharing tayo kung ano. Bago po tayo mag-closing prayer. Ano lang, kahit mga 10 minutes. Ano lang, pabilog lang po ng buwan. Ay, yung mga natutunan natin. Kasi nag-aaral tayo dapat may natutunan tayo sa mag-aaral. Sino? Pipis. Closer lang tayo. Closer. Moto. Sige, closer. Moto. Yun po, ano po ang natutunan natin sa hapong ito. Ano lang, kahit konti lang. Kung meron tayong natutunan kung mayroon Posible wala kinakasabi. Si Brother Tony, hindi nyo magsasalita. Siya lang ito. Ako na mauna kasi ako sumunod ako. Yung kaya, sabi nyo ba kaya mo yan? Ang akin lang na talaga naman na hindi natin talaga kaya na tayo lang sa atin. Diba? Kasi once kasi na sinolo natin yung mga burden, yung mga pagsubok, kaya inalalahanin, talagang maano ka, mapupuno ka, at talagang kung hindi na talaga kaya, sasabog yan. Sasabog. Diba? Kaya mabait ang Lord kasi
kapag nakikilala tayo sa Lord, di ba, meron tayong ka-share, di ba? Sa kanya natin binibigay yung mga alalahanin natin, di ba? Meron tayong parang faith or parang merong trust na merong magdadala ng mga dinadala mo, hindi lang ikaw, di ba? Siguro pwede na mag-share tayo sa kaibigan, sa close friends, sa family, pero alam ko, yung mga taong yan, yung mga taong ito, lahat kasi tayo may mga personal tayong mga, minsan hindi natin ma-share, di ba? Hindi natin masabi sa family members. Or nahihil tayo. Siguro sa best friends pwede pa. Pero iba rin talaga yung may relationship ka sa Lord. Kasi anytime, di ba? Pwede mo siyang kausapin. Siguro sabihin mo na, sabihin ng iba sa labas, so parang nababalito na sa isa. Pero kahit hindi mo siya sabihin or hindi mo i-utter sa words, sa mga, kahit sa isip mo lang, diba, kausapin mo yung Lord. Diba? Lagi 24/7 naman available yung Lord. Diba? Yun yung para sa akin sa labas. Si Brother Russell na. Si Brother Russell na. Parang ayaw ito kawakan na. Hindi, ano sa akin yan. Nalagay mo lang sa about yung sa ano, yung sa prayers na ba? Yung prayers. Yung connection natin yun. Pag gusto natin connect sa Lord, through prayers, diba? Huwag natin sasabi yung panalangin, yung prayer niya. Kasi napakaling bagay yun sa araw-araw natin na natin sa mundo. Kasi lalo na pag wala na tayong makakuha, yung wala na tayong makasandalan na makaibigan, kahit pamilya, di ba? Parang gano'n, di ba? Kasi may mga bagay na hindi talaga natin kakayanin, kahit anong galing natin, kahit anong lakas natin. May limit tayo eh. Pero si Lord, walang limit yan. Di ba? Siya yung pinaka-ano eh. Siya yung nagkakasabi, siya yung just the boy na meron tayo. So, through prayers doon talaga. Simula natin. Kagaya ko patunay ko na lang. Kasi lagi ako nung nag-message sa kanila yung mag-ina ko. Talagang nagdadasal ako yan. Tingin ko na, umaga yan, nakaload talaga ako. Talagang lumulod ako pag gano'n. Ewan ko ba't ako nag-iitin lagi ng alas 5. Kahit weekend, talagang alas 5 eh. Parang estudyante ba, na next yun. Naka-program na ba. Talagang nuna ako magdasal. Saka nangihinga talaga ako pag, kunwari, siyempre katabi mo yung cellphone mo. Pag-iising mo cellphone ka. Parang binabato talaga yung cellphone tapos dito talaga ako. Talagang parang nandidilaw sa cellphone, talagang magdadasal ako. Parang yun. Yung kalaga ng prayers kasi ano yun. Ayun, parang pag yun, yung deep connection sa Lord. Hindi yung ano, yung prayer na hiling ka ng hiling. Parang yun. Kung ba kailangan, parang yung isa puso mo ba? Yung pag-ipag-usap mo sa Lord, your prayers, parang yun. Pag yung parang ano lang, Lord, Lord, yung parang lasing ka ng panananda. Lord, peace, parang yan. Talagang yung connection mo sa Lord, parang nalangis. Iyan mo, sa puso mo ba? Kasi pag sinapuso mo yan, iiyak yan, bigla-bigla. Mas mararamdaman mo eh, talagang sasabihan ka ng spirit. Nagbigyan ka ng luluha, magugol ka ng luluha ka, ba't ka naluluha? Maliban sa kapunsyo. Ay, maluluha ka talaga na. Yung experience ko sa araw-araw na experience ko. Tsaka, ang nakapangina kapag nananalangin ako, hindi ko nararamdaman yung Panginoon. Parang, hindi ako makakonek ka, parang walang wifi, parang so, parang, hindi nga nalagay mo na. Huwag yung sasantabi yung prayer. Para sa akin, napakalaking bagay mo. Ayan, isang ano. Kidding aside, alamat yung prayer na yun. Hindi yun. Ipakilala ka muna kasi Pakilala ko tayo. Bagong teacher ko. Hindi ko siya may Jogi po. ako ni Bonjo. Sa akin po, ang nasi-share ko, dun sa nakasaligay na, kaya mo yan. Kasi, nung nag-apply po ako, nag-try ako mag-apply. Dami akong na-apply. Tapos, nung natanggap po ako dun sa, yun nga, nag-apply ako doon. Kasi, naya lang po ako ng barito. Sabi niya, Ninang, tara, apply tayo. Tapos yun, tapos natanggap ako. Kaso, nung nag-medical ako, nagkaroon ako ng problem. Nag-filings ako. Kailangan ba ito? Tapos, sabi ko, bakit? Sabi ko, okay naman ako. Sabi ko, parang
ayaw niya. Kasi katulad nung na-applyan ko na ibang bansa. Sabi ko nga, parang ang dami-dami ko nang na-applyan, pero parang ayaw sa akin. Ayaw ko palis sa Pilipinas. Tapos, sabi nung isa kong kaibigan, sabi niya, baka parang hindi ka para sa ibang bansa. Ganon. Tapos sabi ko, siguro nga kasi ayaw pa ako parang talaga may pumipigil. Tapos yun, nung nga, pinay tayong visa, sabi ko, ay, ito na naman. Parang ayaw talaga niya. Tapos, tinawagan nila ako dun sa agency, sabi mag-remed ako. Kaso, ganun pa rin. Tapos, after nung medical ko, sabi ko dun sa kaibigan ko, punta ako ng Quiapo, simba ko. Tapos, yung relate ko talaga nun na, kahit ano pong result, tatanggapin ko. Kasi, sabi ko nga, siya naman yung may plano kung papupuntahin nga ba ako ng Japan or hindi. Tapos, kahit ano pong maging result, tatanggapin ko na lang. Kasi nga, sabi ko, parang, siguro dito na lang ako sa Pilipinas, sabi kong gano'n. Pero, thank you kay Lord kasi nga, after nun, sinabi sa akin nung nag-agency na okay na daw kasi naayos na daw niya. Kaya sabi ko, galing. Kasi, may kaibigan ko na Christian, sabi niya, pag-pray ko yung ano mo, apply mo na. Sana, makaalis ka na talaga kasi ang tagal-tagal mong nag-a-apply. Tapos, nung nga, sabi din ng asawa na, sabi niya, minsan galing mo kasi, sabi niya, sa Japan ka talaga, nagkaroon ka pa ng problema, tapos, ang galing ni Lord, kasi, napunta ka talaga dyan. Kaya sabi niya, kahit anong mangyari, sabi niya, binigay talaga niya sa'yo. Tapos, yung mga encouragement, nila, kasi ang dami kong kaibigan niya. Sabi niya, hindi, okay lang yan. Sabi niya, makakaalis ka ganyan. Kasi parang ako, sa akin, parang tinatanggap ko na lang, sabi ko dun sa pinsan ko, siguro hindi talaga. Sabi ko, kasi dami-dami kong naranasan dyan. Sabi ko, parang ayaw ko na. Sabi ko, last na yan. Sabi ko, tapos di nakakakulit mag-apply. Tapos nung nag-dire-diretso na yun, nag-aral na. Sabi nung kaibigan ko, sabi niya, diba, sabi ko sa'yo, sabi niya, mabait si Lord, kasi ibibigay niya yan sa'yo kung para sa iyo. Sabi ko, kaya sobrang thankful ako dun sa mga kaibigan ko, kasi talaga nag-encourage na. Ako, parang, tumadating ako dun sa punta, ayoko na. Gigib up. Oo, nag-give up na po ako. Tapos, pumupunta ako sa bahay niya, kasi nag-resign siya dun sa pinagkatagon. Yun, lagi niya akong, na pinapayuhan na, okay lang yan, sabi niya. Kasi, ibibigay talaga yan sa'yo kung para sa'yo. Kaya nung nakaresult, thank you talaga. Buti na lang talaga may mga kaibigan akong bibigay sa akin ng payo. Kasi minsan talaga, dumadating ako dun sa point na parang hindi ko na kaya. Kaya parang yun yung way ni Lord para sabihin sa akin na kaya mo yan kasi meron kang mga kaibigan na tumulong sa'yo, magbigay sa'yo ng payo. Parang yun yung doon siya yung ginagamit niya para lumakas pa yung loob ko. So, lagi, kahit anong pagsubok yung dumating sa akin. Kaya, thank you po kay Lord. Amen. Kasi, Makakilala ka sa Oo. Brother Sam daw. Kaya mo yan po. Kaya mo natin lahat. Kasama natin si Lord. Dahil, para sa akin kasi, napakahirap po kasi. Lalo na po ako, ginagawa na po, ginagawa naman na po ako na, hindi man ako, kabaitan mo talaga. Eh kung kabaitan at pagsunod ko ay si Lord ho yung talagang ano sa Tagalog? O parang pusa niya yung kabaitan mo. Kasi kung yung sarili lang yung
Yung sarili lang mo yung kung lalo na ako, tao lang ako, nakasala din. Saka, para sa akin yung pag-pray at saka pag-connect lang sa Lord talaga yung mas masabi. Kasi lalo na ako sa atin ngayon, maraming mga pagsubok at saka mga challenges sa buhay. Saka napakahirap po talaga na maging Christian at at the same time po, napakasarap dahil every time po na maka-encounter tayo ng mga problema, bago po natin buhay, ating po nalalampasan po dahil sa prayer, lalo sa pagsunod po sa Panginoon. Ganun po. Salamat. Ako may sadyang napakabuti talaga ng Panginoon. Kasi every Sunday talaga, pinipilit kong makapunta lagi. Miski nga may pasok na-absent ko na talaga. Parang pang iniano ko na yung gusto kong makita kayo. Yung bang at saka ang una talaga, yung pag-aaral na kasi parang bang yung pa lang, yung siyempre papasok tayo hanggang 5 araw, 6 na araw, pag bisa kasi may Sabado kami. Pero yung pakiramdam ko, gusto ko laging pag yung sabi nga, pamilya na ito kasi pamilya na tagpuan ko dito sa Japan. Na dati ang hirap kasi nung solo talaga Tsaka lalo na pag ikaw nga yung buhay Christian na, marami ka kasing lahat, iniiwasan mo na barkada, yung inom, yung lahat ng ba. Siyempre, solo ka na. Solo ka kasi, yung ganun ba na parang, siyempre sila mag-iinom ka, nakikinig ka, hindi ka naman pwede. Dito, pag nandito, sabi ko, napakasarap na ng pakiramdam mo nung kung pasan nung nakaano ko at dito sa fellowship na to, na parang bagong pamilya. Na every na sabi ko, sabi ko, parang namimiss ko yung Sunday agad na. Tapos pag yung Sabado, katulad nga ito sa malagi na pakiramdam ko, sabi ko, kaponsyon na nga ata to. Sabi ko, nung Friday, hindi ako pinatulog. Sabi ko, ano ba to? Sabi ko, Lord. Pero every gising ko talaga, nagpe-pray, Lord, sana patulogin niyo mo po ako ng maayos. Kasi araw-araw talaga, isinihan ko sa kanya na, Lord, sana po gabayin niyo ako, patulogin niyo ako ng maayos. Yung bang 8 hours man lang, kasi malaking bagay yun, kasi magtatrabaho na ako na bukasan. Iba parang daw. Di sabi ko nga, ano kaya ito? Nag-iisip ko, sabi ko, huwag naman sana coverage ko. Napakahirap laging barado yung ilong ko. Nakaano lagi ako sa misis ko, sabi niya, Daddy, ano ka ba? Hindi ka natulog. Kinig niya Sabi ko, hindi nga makakatulog Hindi nga, gadaan ako, pray lang ako, Lord, sana naman po ibigyan niyo ako ng magandang tulog para po makapagtrabaho ko ng maayos. Di nga, itong kagabi, sarap nga ng tulog ko. Nakatulog na maayos. Kaya lang iniisip ko, diniling ko nga. Sabi ko, magluluto ako. Magluto ko kasi ako ng pansit. Sabi ko, aagapan ko na. Aagapan ko ng para... Kasi yung yung... Minsan nahiya ako kay Brad, sinundo pa ako dun. Kasi pag, naghintay, ang agad kong gumising, 9 o'clock, nakaano na ako, nakaprepare na ako. Sabi ko, napatingin ako sa Temo. Yung bang, nalibang ako, tapos may nasa 10:45 na, sabi ko, tumawag ito, sabi nasa ako, late na ako. Sabi ko, paano kaya yan? Sabi ni Bro Tony, pasusundo na lang, sabi ko, nakakahiya na ako. Yun na, sinundo ako. Salamat sa Lord kasi talagang inaano nyo rin na makaano ako sa napakalaking bagay sa... Kasi yung ito,
ito kasi hindi lang ito kasi palakasan, paghahasa ito nung, sabi nga kanina doon sa pinag-aralan natin, hinahasa tayo dito, doon sa mga binabahaging salita nung kung sino mong nasa harapan, yung kasi yung paghahasa, hinahasa tayo para maibahagi natin sa iba na napakalaking bagay na every Sunday dapat talaga, pag na-miss out mo ba yung isang yun, parang napakalaking pag hindi ko nakikinig yung mga salita ni Pastor, parang kulang napakalaking bagay. Hindi, sa Pastor yun. Malaking bagay sa akin, kaya sabi ko, pasalamat kay Lord dahil andito kayo dahil kahit isa na kayo sa pamilya ko dito sa Japan. Salamat sa Lord. Ang lahat ng papuri, binabalik ko sa kanya. Kung wala nga tayong concern sa kapatiran, nung nalig siya, pwede mo sabihin na, bahala ka dyan. Kasi kung ano kasi pero hindi concern tayo sa bawat isang ito, di ba? Meron tayong... Kasado lang din siya. Gawa niyo demo na yun eh. Dahil hindi makasang mga sabi ko kanina, hindi na ako magte-demo muna. Ini-alarm ko yung ko ng 10:30. Sabi ko 10:30, di mag-aabang na ako ng bus. Sino pa mag-share sa inyo? Pastora. Alam mo naman, ikaw yung naming miss ko lagi na. Okay ba kayo? Gutom na. Wala. Kasi ako gusto ko i-share yung encouragement na naramdaman ko yung from Catholic to born again. Yung history ko. Kasi devoted Catholic talaga kami, yung buong family, sa kanya. No? Sa amin dalawa, ako yung unang nakakilala sa Lord. Parang sa Christian, sa Pilipinas. Doon na ako nagsisimba. Tapos pagdating dito sa Japan, continuous pa rin ako doon nagsisimba. Tapos, hindi, kasi wala akong lakas ng loob na parang mag-shift from Catholic to kasi naalala ko na sabi ng papa ko na ba't ka na nagsisimba? Pag lumipat ka ng religion, itatakwil kita. Na yun yung sa akin, talagang, naku, paano to? Tapos ang napangasawa ko, devoted Catholic din. Palasimba siya, alam kong religious siya, pero hindi din ganun kalalim yung relasyon niya. Ako yung parang, na-feel ko na talaga yung malalim yung relasyon, tapos doon ako nagpapasal. Tapos sabi ko lang, pag pumunta ako sa Japan, nalakasan ko na yung loob ko na talagang, paninindig ako na magiging born na, magpapabaptize ko na rin Christian ako. Magalit na sila magalit. Kasi, napipil ko, nagbabago ako na, alam ko hindi ko kayang baguhin yung sarili ko. Kasi, sinabi ko sa'yo na dati, chismosa ako. Yung sama ng ugali ko, masama talaga ugali ko. Yung... Totoo! Hindi totoo talaga. Minumura ko to. Talaga. Hindi pa talaga naman nung wala pa. Basta yung sama ng ugali ko yung before, kasi magkatrabaho kami sa Pilipinas eh. Mga pangalan ko, Demonita, Bacilera. Okay, ganun. Basta ganun talaga. Tapos madaling pataula ako, madaling Oo, kahit na, di ba, manager namin sinasagot ko, pero alam kong nasa katwiran naman. Pag yung parang masyado kong mataas, talagang sinasagot ko siya sa harap ng mga, ganun ako, kahit gano'n ka pakataas, hindi tama ka. Pero nasa katwiran naman, hindi yung basta kang papatol-patol, parang basta ganun. Nasa katwiran, pero pinagkilalaman talaga. Siyempre, yung nakakakilala na ako sa Lord, nararamdaman ko, nagbabago ako, pero hindi ko siya pinipilit na baguhin. Nararamdaman ko pusa siya,
bigla na ako kumaayos sa chismis na, parang ano na ako, di ba dati nagiging allergic ako. Na dati palamura ako. Tapos one time, nagkaroon ako ng circle of friends na alam ko gano'n ang ugali ko, same ugali ng palamura. Diring-diri na ako, ay shit, bakit pala ng ugali ko? parang gano'n kasi palamura na. Ngayon, nandito na sa Japan, wala akong choice. Hindi pa ako masyadong showy sa kanya na nag-Christian ako. Pinababayaan niya lang ako na basta nagsisimba ako. Pero since wala nga akong alam na Christian dito, ang napunta ako sa Catholic. Yun nga, alam niya na yung sa TPC. Yung TPC na yun, since sabi ko nga, hindi pa naman ako official Christian. Sige dito muna. Kaya lang, yun na, nagsisimba nga kami doon. Tapos sabay kami. Hindi namin masyadong ma-feel. Alam na ko lang kasi yung difference eh. Parang yung kaluluwa ko ba, parang uhaw talaga. Sabi ko, syempre, dahil sila yung unang naming community na nakilala, parang pakikisama ba, mga Pilipino nakikisama. Pag may aya sila naglakad, parang nahiya na kami sa lagi nila kami inaayas kahit ayaw namin sumama. Siyempre parang baka isipin naman nila hindi kami marunong makisama. Sumasama na lang din. Pero kung tutusin, ayaw na kasi parang nakikita na namin ako kasi yung ugali. Worldly talaga yung nila, yung pamumuhay talaga sobrang worldly. Siyempre dahil nakakilala, ayaw ko na nga ng gano'n. Pero niisip ko kasi kapag patuloy ako makisama, wala mahahatak ako. Ako yung, di ba? Alam niyo, ano ba yun? Sabi ko, yung nagkaroon ng sasakyan, feeling ko God, bigin talaga ng Lord yun eh. Kasi ang plano lang namin is bahay lang. Yung time na nalilipat na kami ng bahay, plano namin, lumipat ng bahay na mas malapit sa work, saka sa school ng anak ko. Pero talaga 3 times na natanggihan kami na dun sa bahay na yun. Alam mo yung on the spot, titignan na namin yung bahay pero na-dismaya pa. Sabi ko nun, meron? Bakit hindi kami makahanap ng bahay? 3 beses na kami nakahanap. Tapos kami na anak ko, iangkas ko pa, bike pa na kami. Stop sa Shingo, sa traffic light. Ang nakita ko, nung time na yun naka-stop, sabi ko, Lord, bakit ganun? Nahihirapan kami makahanap ng bahay nung time na yun. Pagtingin ko, tumingin ako ng ganun, ang nakita ko, driving school. Parang yun ang sa akin, yung sagot na mag-aral ka muna ng driving school. Parang yun yung sa akin, sabi ko, okay. Sige, nilet go namin yung bahay, kaya napunta kami sa bahay na maliit na yan. Yun. Kaya pinili na namin bahay kasi yun pala ang sagot, parang driving school. Alam mo dahil sa driving school, nagka-car, yun yung ini-invite ako ni Cecilia, sabi ni Cecilia, magsimba ka na. Sabi ko, hindi pa ako pwedeng, kasi nahihirapan ako mag-invite kasi malayo, di ba, si Tita rin pa. Kasi ang gusto ko nga, magkasama kami dalawa. Parang ganun. Tapos sabi ko, ayan, pag nakakotse na kami, pupunta talaga ako. Kaya January nagkaroon kami, February nakapagsimba na ako dun sa church na yun. Kaya sabi ko nung, Lord, kayo na wala, gusto ko, kasi decided ako na mag-official na talaga. Pero siya yung hinihintay ko, gusto ko siya yung makonvict na sana makonvict din siya, parang gano'n. Nung time na umatin kami ng Christian, sabi niya, di ba, nataon kasi baptism yung turo ni nanay. Sabi niya, okay ba, magpapaptize na tayo, di ba, on the spot baptize. Kaya doon ko na, yung parang sagot na, kaya pala siguro nagkakotse. Para yung pala, sabay kami ma-baptize. Parang lahat ng answer. Tapos, yun nga lang, ang naging side, yun lang, meron lang hindi maganda. Kasi yung, di ba, nga kami na, parang na-entire na kami doon sa TPC, doon sa Catholic, doon nagsimba. Nagpaalam ako ng maayos kay Ate Grace. Sabi ko, ate, hindi na kami magsisimba na kasi nagpapapres. Maayos yung paalam ko. Pero yung pala,
ayun na, syempre hindi natin may iwasan, di ba? May nasasabi. Doon ko nalaman na sinabihan kami na walang utang na loob. Parang, alam mo yun, parang hindi ko matanggap. Kasi kung tutusin, hindi naman talaga kami, alam mo yung pagkakasabi niya walang utang na loob nun, dahil lang doon sa driving school. Kasi siya kasi yung nalaman niya na kukuha ko ng lisensya, siya nag-offer na samahan niya ako sa school. Pero hindi ako sa kanya kasi nga, kilala ko na yung ugali niya. Kaya lang, parang dahil respeto na naman, parang dahil nangungulit siya, kasi pag nalaman niya na sa iba ko na baka magtampo, yun naman yung kaya inano ko na lang yung offer niya na tulungan. Tapos dahil lang doon, kumbaga parang na-disappoint na ako kasi taong simbahan siya. Tapos akala ko siya yung makakaintindi. Parang iba yung interpretation na rin ng buong community. Dahil yun na yung dating na wala kaming utang na. Kaya lang, ayoko na sumama kasi siguro yun yung persecution sa akin na yun yung kapalit na sa akin. Yung inisip ko kasi na kumbaga mag-i-stay kami dahil doon sa utang na loob na yun. Parang kami ang kawawa, hindi naman niya masasalba yung kaluluwa namin eh. Kasi kung mag-i-stay kami doon, mapapasama ako kasi iba yung mundo nila eh. Sa mundo ko na ngayon na mas nakakilala niya sa Lord. Kaya isip ko na, sige, yaman ako. Yun yung tingin nila sa akin, so be it. Kasi mas importante sa akin salvation ko kaysa yung yun yung encouragement na kasi kapag talagang may Lord ka na talaga, mararamdaman mo lahat ng pangit ng ugali mo talagang nabago na. Tapos iba na yung lakas ng loob, kaya talagang ikaw na talaga lalayo, magiging allergic ka na sa mga ganong worldly yung, hindi ko sila dinagras kasi, naisip ko kasi iba yung mundo nila, hindi pa nila masyadong malalim yung pagkakakilala nila doon. Kaya, yun, salamat sa Lord kasi, binigay niya kami ng chance na, yun nga, alam kong safe kami kasi nasa good, yun, salamat. Bakit magkakaroon na doon sa David? Hindi na ba ikaw sa'yo? Kaya nga, yun, di ba? Gusto mong... Sir, parang wala ka. Yung kaya mo yan, siguro. Unahin ko muna yung marami akong inituro na parang hindi ko kaya to. Ngayon, yung talagang goal ko na kaya ko to, yung makasunod sa Lord kasi hindi ko kaya din makasunod talaga eh. Parang, hirap pa. Sabi ko, minsan hindi lagi masaya. Parang minsan, dati mo, ganado, minsan, hindi. Parang ganun. Hindi talaga. Pero pinipilit. Parang nandun pa rin na ang hirap na bang bitaw kasi na kilala ka na. Tagal mo wala ka doon. Bibitaw ka na naman. Baka hindi ka naman kilala. Pag kakatok ka, hindi ka naman bubuksan. Binigyan ka ng chance na makilala nyo. Tagal ko rin alas 30 years. Wala naman ako, yung bata siguro kasi nakasama-sama rin sa katol. Pero hindi naman talaga kahit na yung sa simbahan ng Katoliko yung formal na yung seremonya, hindi ko maalam na yung mga hawak-hawak. Hindi pa ako nanoto. Parang yung wala talaga buong puso ko. Hanggang dumating tayo pagiging ateista ko. Hindi parang wala na akong paniwala sa Diyos. Pero salamat kasi nagkaroon ako ulit ng tiwala ulit na may idol talaga. Nagbago na yun. At nandun na rin yung takot na hindi ko maligtas po. Hindi na yung nakahawakan ko ngayon. Anytime ba? Buhay na to eh. Sa buhay na tayo. Second chance. Baka dumating na ikaw na yung kasunod dun sa mga nailibing. Hindi naman talaga. Parang nakakatakot ba? Ito na yung Tinakda kasi sa atin. nakakatakot mo na parang yun nga, mabutan. Eh kung mauna ka pa sa rapture, parang
unahin muna natin yung yung kasunod na yun. Pag nawalang basta, kaya mo lang sumunod. Para sa akin, kaya mo na rin lahat ng bagay. Kaya mo yun. Yun na lang. Yung sinasabi sa akin ng Panginoon na, huwag tayo maging parang baboy na tapos pag magaligo ka, nalibis, gusto mo na lang bumalik sa ano. Huwag na tayo bumalik sa gano'n na pupunta naman tayo sa putikan. Iniahon na tayo ng Panginoon. Basta ano yun, Pero, nasa pero- espiritu ka na, babalik ka pa sa laman. Kaya maganda lang yung nag-aaral tayo kasi Yun, Pero normal yung yung sinasabi nga ni nanay na, normal lang na talagang darating sa punto na pakihinaan tayo. Pero doon pa rin tayo babalik sa kung ano yung inano natin na sinip natin na doon sa'yo pa rin. Parang at the end of the day, sinunod pa rin talaga ang ano natin. Center. Sorry siya ba lahat? Gutom na ba kayo? Ano kayo? Magpansit doon. Hindi na. Dahil pansit dyan. Ang sa akin naman po is ang sharing ng kapatiran na i-encourage tayo through prayer sa pamamagitan ng pag-seek sa Panginoon. Unang-una, syempre. Tsaka sa yung pag-seek ng advice sa ating mga kapatiran. Yung sa akin naman po, yung dadagdag ko is, ako nag-bless talaga ako tuwing nag-a-attend ako dito. Ay sa mga activities natin. Isa siyang encouragement din sa akin. Lalo na yung simple lang nakapag-attend ng mga kapatiran ng grabe. Kahit malayo yung yung pinanggalingan, yung bahay, nakaka-attend, nagbibigay ng oras para sa Panginoon. Yung may mga nagluluto, may nagpe-prepare ng dami-dami. Yung mga services natin na kahit simpleng service para sa Panginoon. Talagang nag-bless ako niyan, nakikita ko kasi talagang, wow, yung pagbabalik sa Panginoon ng mga kapatid. Talagang encouragement siya sa akin. Nag-bless ako na ako din dapat na magpatuloy ba. Kaya, salamat sa inyo mga kapatid. Kailangan wala naman po. Maraming salamat for being a blessing. Magpatuloy lang tayo. Magpatuloy lang tayo, kasi sa simpleng pagsiserve natin sa Panginoon, may nai-inspire tayo. Amen. Sa simpleng na yun. Hindi, talagang sinasabi lagi ng pastora na, hindi, ang efforts natin, it will not go in vain. Basta para sa Panginoon. Salamat. Hindi mo naman tinagalog yung in vain. Kasi Ano ba yung interpreter? Yung ito, yung tugat. Hindi pa mawalan ng kabuluhan. Yung bali. Yung sinasabi nga, yung makatis hanggang wakas is yung balik. Amen. So, consider tayo. At sabi ko sa pagkain natin sa konting. Picture pa muna daw. Hawak kamay. Yes, Lord God, Lord God, Lord, maraming salamat po muli sa oras na biyaya pinagkaloob niyo po sa amin at ating kami. Salamat po sa lahat ng buhay na nandito po ngayon na nagbigay po ng sharing po, mga experiences po nila, Lord. Maraming salamat po sa exhortation po nila, Lord God, na nagbigay po ng kalakasan po sa amin, nagbigay po ng encouragement po sa amin, Lord. Maraming salamat po na hindi niyo po kami pinabayaan, Lord God. Maraming salamat po sa buhay ni Brother Tony na nagbigay po ng mensahe po. Ngayong araw na ito, maraming salamat po. Marami po kami natutunan. Babauli po namin ito hanggang sa aming pag-uwi po, Lord God. Tulungan niyo po kami na maisabuhay po namin lahat ng matutunan po namin
Salamat po sa pag-asa na pinagkaloob niyo po sa amin ngayon, Lord. Marami po kaming weapon na baon po ngayon, Lord. Yes, Lord. Alam po namin paglabas po ng kwartong ito, marami pong battle na dadaan po sa amin, Lord. Pero alam po namin, malalagpasan po namin ito. So, sabi niyo po, na huwag po kami panghinaan ng loob. Bagkus na sumagana po kami sa inyo, Lord, na mag-pray po kami, Lord, na walang humpay na pag-pray po, Lord, na yun po ang communication po namin po, Lord, sa inyo, Lord. Lord, maraming salamat po sa weapon na binabaon niyo po sa amin ngayon, Lord God. Maraming salamat po. Lord God, nagpapasalamat po kami sa pagkain na pagsasaluhan po namin ngayon, Lord, kung sino man po ang nagbigay po ito, naghanda po nito, Lord, kayo na po magbalik po sa kanila na rapat na blessing po para po sa amin na naway siksik liglig at umaapaw po, Lord God. Maraming salamat po. Lord, isang linggo na naman po ang tatahakin po namin. Gabayan niyo po kami sa aming trabaho, Lord God. Iligtas niyo po kami sa anumang kapahamakan, sa anumang disgrasya, Lord God. Sampu ng aming din po na aming mga mahal sa buhay na nasa Pilipinas po, Yes, Lord God. Kayo na pong bahala sa amin, Lord. Bigyan niyo po kami na maayos na kalusugan po, Lord God. Kayo na pong bahala, Lord. Tinataas po namin lahat. Pasasalamat sa nag-iisa mong pangalan po, Lord. In Jesus' mighty name. Amen. Amen.